Anong unang tumatak sa isip mo nung nalaman yung binablog kayo at makikita kayo sa TV o kayo sa cellphone? Kasi po, pinapakita ko po yun kasi po tunay na buhay po yun. Simula nung nabablog kayo, may mga ibang tao ba na nakakilala niya sa inyo or... Dapat po, kung sino ka dati at ngayon, yun ang... Dapat yun pa rin yung magiging ugali mo. Yes. So ito naman, ano ang masasabi nyo? Okay lang sa inyo? Okay lang. Okay ba? Pwede ba mag-inhale muna? Sige. Anong message mo, Jing, sa mga achievements ni Mabel or ni Ate Mabel mo? Ikaw yung nakita ko sa mga vlog na ikaw yung nakakuha ng corona. Congratulations po. At wag ka po mawalan po ng pag-asa. Laban lang. Kasi andito lang po kami. Kami ni Jingjing at ako din. Para suportahan ka din namin. Siyempre, bilang nakilala na sa social media, maraming nakakilala, maraming nagmamahal sa inyo, maraming sumusuporta. At the same time, meron din mga nambabash. Di ba? So ano yung masasabi mo, Jing? Siyempre, may mga bashers ka na din. Siyempre, napapansin mo din na hindi man ganito dati. Di ba? Dati, walang nakakilala sa iyo, walang nambabash sa iyo. Pero ngayon, nakilala ka na at meron kang nababasang mga negative na comments. Tungkol po kay Ate Rachel, sa aming dalawa, nagsabi po siya ng iisa lang daw po yung Reyna po, si Ate Rachel, beauty queen daw. Pag sinasabi nila na nakilala kita dati, hindi ka pa nakabasag pinggan, sabi nila. Pero yung pero ang tagal-tagal daw sinasabi nila, meron daw nakita nila sa akin na hindi po daw maganda. So hello mga kalangga, and magandang gabi po sa ating lahat, and narito po tayo ngayon mga kalangga sa bahay, and kasama ko po ngayon si Kenneth and si Jingjing. So mag-hello muna kayo, Jing and Kenneth, sa ating mga viewers. Hello po. Hi po! Ayun. So okay lang sa inyo, magtatagalog tayo ngayon para masanay din kayo. Okay lang. So medyo naintindihan niyo yung Tagalog, di ba? At somehow nakakapagsalita din kayo ng Tagalog. Ayun. Yan yung importante. So bago pa rin mga kalangga ay please pa-like and share po ng ating upload, and syempre po sa ating channel pwede po ninyong i-share po sa inyong mga kaibigan or kahit kakilala po mga kalangga. So itong vlog na ito mga kalangga ay ano lang po, kumbaga simpleng interview lang po sa kanila, no, since nagsama po sila ngayong gabi dito sa ating bahay, kasi ang plano po bukas ay meron kaming mission na pupuntahan. Biskut. Gising ng utot. So, meron po kaming mission bukas mga kalangga, and kaya nandito si Jingjing tapos si tatay, si papa po niya, kasi meron kaming pupuntahan bukas. At sa gabing ito, no, simpleng interview lang, at meron akong hinandang mga question dito. Mga simpleng question lang para sa kanila, and tig-iisa kayo sasagot sa ating mga katanungan, no? Kumbaga,
unahin muna natin si Jingjing. Kumbaga, Jing, magpakilala ka muna. Sino ba talaga si Jingjing Dalisan? Oo. So, para mo muna natin sa kanya. Sino ba talaga si Jingjing Dalisan? So, magandang gabi po sa lahat. Ako po si Jingjing Dalisan. Nakatira po ako sa Santo Domingo, Lumintao, Quezon, Bukidnon. Tapos, Jing, follow-up question lang ito. Kumusta ka? Kumusta? Okay lang. Buhay pa din. Okay. Kumusta yung pag-aaral? Mabuti naman po. Okay naman. Nag-excel naman sa klase. Mm-mm. May ano na kayo? May recognition na? Wala pa? Ay, okay na. Tapos yes, na. tapos na. Kumusta naman? Pasado ka sa mga subjects? Pasado. Wow, congrats. Thank you. So ngayon, second grading na. Yes. Ayun. Laban pa rin. Laban pa rin sa school. para sa future. Ay, grabe. At syempre si Kenneth, no, na always natin nakikita at nakakasama dito kasi dito siya nag-aaral sa may sentro, no? Hindi na siya doon sa bundok po sa kanila. Kumusta ka, Kenneth? Kumusta ka, Kenneth? Okay lang po. Ayun. So since nakilala na po natin si Kenneth, no, so mga nagdaang mga vlogs natin sa kanya, at nakita natin yung prosigido talaga sa pag-aaral. So, ready na kayo sa ating mga tanong? Yes po. Grabe. So ito questions lang na simple, no? Kumbaga, sagutin niyo lang ng totoo. Ganun lang. Diba? So ito ay, kumbaga, naisip ko lang talaga na content, no? Para, syempre, getting to know each other sa inyo, di ba? Para mas makikilala kayo ng mga viewers natin and para din may idea, ay ganito pa si Jingjing o kaya si Kenneth. So ang unang tanong natin ay ito para sa inyong dalawa. So unang sasagot ay si Kenneth muna. So anong pagbabago sa buhay nyo simula nung nakilala kayo ng Team Rochelle? Ikaw muna, Kenneth. Ano yung nababago sa buhay nyo simula nung nakilala namin kayo? Yung buhay po namin dati is parang hindi na po gaya ngayon kasi meron na po nakatulong sa amin at sobrang masaya po at Kumbaga na-appreciate nyo yung tulong. Kumbaga yung sa dating bahay nyo or sa buhay nyo dati, ibang-iba na talaga ngayon. Yes, no? po. May pagbabago talaga. So una doon is yung magiging tirahan nyo. Yes, diba? po. Kasi soon, magkakaroon na kayo ng sariling bahay na talagang nasa baba, di ba? Hindi kayo nahihirapan. Kaya, okay ba na, maganda ba yung, kumbaga, naging resulta sa aming pagpunta sa inyo? Okay po. Okay bang resulta? Yes po. Di ba? At syempre si Jingjing naman. Jingjing, ano yung pagbabago sa buhay nyo simula nung nakilala kayo ng Team Rochelle? Para po sa akin, ang daming nagbabago sa buhay ko kasi noon sa wala pa pong Team Rochelle. Hindi po kami masaya, hindi po kami ganun ka na-appreciate ko po lahat yung mga tinutulong nila kuya at sa mga Rochelle community po. Thank you po talaga kasi po kung dahil po sa inyo nababago po yung buhay po namin. Thank you po talaga. Ayun. So may pagbabago talaga. Yes. So, pero yung dating ginagawa nyo nung hindi pa namin kayo nakilala, pinagpatuloy nyo pa rin. Yes po. Ayun, talagang hindi kayo nagbabago din sa sa inyong kinaugali ang trabaho, di ba? Kumbaga kahit nakilala man kayo ng Team Rochelle or ng ibang tao, pero still yung trabaho nyo dati, huwag nyo kalimtan. Wala po. Ayun. Yun ang pinakamaganda, Stay humble lang. Yes. No? At ito naman, kay Jingjing naman, anong unang tumatak sa isip mo nung nalaman yung binablog kayo at makikita kayo sa TV o kaya sa cellphone? Ano yun sa unang-una ni mga to? Nalipay ba ka or na-excite ka ba?
or somehow nahadlok ka kay syempre dili lang isa makakita sa imuha, di ba? Sobrang daming tao na. So ano yung unang tumatak sa isip mo? Para po sa akin, sobrang saya ko po. At hindi po ako kumbaga natatakot na makita po ako sa mga television. Kasi po, pinapakita ko po yun kasi po tunay na buhay po yun. Hindi po yun sinasabi na pagnanakaw yung mga kung hindi po tunay po sa aming pamumuhay po. Ayun. At kay Kenneth naman. Yung sa akin po din ay ibang-iba po talaga pag nakikita tayo sa YouTube kasi yung first time po namin is natatakot po ako kasi Takot ka? takot Pati ako. sa pagsasalita. Yes po. Grabe. Pati po sa salita natatakot din po ako kasi hindi po ako marunong mag Tagalog. So, kumbaga nung una kinakabahan kayo. Yes. Syempre kumbaga bigla ang tanong 'yon, no? Hindi ka Yes pwedeng po. mubalibad, 'di ba? Hindi ka pwedeng mutago or somehow muhawa. So talagang tinanggap niyo yung na 'yon, Yes po. yung challenge na 'yon sa inyo. Buong po. Oo. Kasi ang kapalit naman talaga is para mas makikilala kayo, no? Kaya ito na, nakilala na kayo at marami ng mga tulong or dumagsa na yung mga iba't ibang tao na gustong tumulong sa inyo, di ba? Kaya yan yung nagiging magandang resulta sa inyong pag-embrace dito sa ating pagbablog, di ba? At ito naman, simula nung nabablog kayo, may mga ibang tao ba na nakakilala na sa inyo or na ba yung mga ibang tao na kahit di nyo kilala, ginapansin mo, or ikaw mo to si or may mga classmate ba kayo? Yeah. na Meron nakakilala? po. Meron. Meron. So, saan mga tao na yun na nakatira or saan sila ngayon? Yung nagsabi po na kami daw po yung pina-vlog pina-vlog sa bundok. Napanood kayo. Yes po. Sabi nila, ay, ikaw pala yung pina-vlog sa bundok. Artistahing Ay, grabe. artistahing bukid, artistahing Saan katutubo. niyo sinabi yun Sa akin po. sa'yo? Saan banda? Sa palengke? Sa Sa eskwelahan? Eskwelahan po. Eskwelahan. Saang school dito? Or doon sa sa Pantaro? Doon po sa Pantaron. Pantaro. So, doon kayo nakilala. Yes So, ano yung feeling mo net nung sinabihan ka na, uy, ikaw pa yung binablog? Happy po kasi lahat po ng mga tao ay nakilala po ako kahit ganito lang po yung tribes namin. Ay, grabe, Kumbaga, nagiging sikat na kayo, Yes di ba? Kasi buong mundo na yung makakapanood sa ating vlog, no? At marami ding na-inspire sa inyong buhay. At kay Jingjing naman, kahit ganun ka bundok yung lugar nila, may mga nakakilala ba sa iyo, Jing? Yes po. San banda? Santo Domingo din. Yes, Santo Domingo. Doon sa school nyo? Yes. Anong sinasabi nila sa'yo? Sinasabi nila na ikaw ba yung binablog nila? Sabi nila, wala na po akong choice na sabihin sa kanila, kundi po oo, kasi hindi po porket binablog ka na, hindi ka na Hindi mo na sila papansinin. Yes, hindi po yun dapat po kung sino ka dati at ngayon, yun ang Dapat yun pa rin yung magiging ugali mo. Yes. So kumbaga kahit man nakilala ka na dito sa camera or dito sa YouTube, pero still kung si Kenneth, kung sino si Kenneth or si Jingjing dati, ganun pa rin hanggang ngayon. Yes. 'Di ba? Kasi diyan kayo mamahalin, diyan kayo nakilala. Para yung ibang tao walang masasabi sa inyo, uy, 'di ba? Uy, pa rin si Kenneth, 'di ba? Kanang pa rin butan gihapon, 'di ba? Kasi biska nakilala na, biska na napapanood na sa vlog, pero still maugyapon nila may istorya sa inyo, ha, 'di ba? So ito naman, ano ang masasabi nyo? Okay lang sa inyo? okay lang. Okay ba? Pwede ba mag-inhale muna? Sige, ano ang masasabi nyo sa inyong kapwa na mga kabataan, na mga katutubo din? Ano yung masasabi nyo sa kanila? Kumbaga maipapayo mo
Ikaw muna, Jing, sa kanila. Para po sa akin, sa mga kapwa ko po, estudyante at Mga katutubo. din. So, sana po, kahit ano pong hamon ng buhay at mga problema o kahirapan man, dapat po mag-aral po tayong mabuti. Kaya, kasi po, baka yun lang yung tulay patungo sa tagumpay. Yes. Kahit anong mga problema, dapat wag nating pansinin yung mga problema na dumadaan sa ating buhay. Dapat be humble and palaban lang po. Ayan. Ay, grabe. Pang pageant yung sagot ni Jingjing. At sa'yo naman, Net, ano yung maipapayo mo sa yung mga, siyempre, mga katutubo na mga kabataan din, kagaya mo, nag-aaral din. Sa mong mahatag nga payo sa ilaha, mag-advise sa mga katutubo na kasamahan mo. Para din po sa akin, mas pinaka-importante po talaga na mag-aaral po tayo ng mabuti. Kasi lahat naman po tayo ay may dinadaan ng mga problema. Basta ipagpatuloy lang po natin yung pag-aaral. At hindi lang po para sa atin, kundi para sa buong pamilya po. So, talagang edukasyon talaga, no? yes po. Gaano ba ka-importante sa inyo ang edukasyon? Gaano ba ka-importante sa inyo? Super po talaga. Nakita nyo ba dito sa edukasyon na ito yun ang susi para maiyahon ko yung pamilya ko Yes, sa kahirapan? So dati ba may mga ganung mindset ba kayo kahit di kayo nakilala? Yes po. Ganun pa rin yung isip nyo na Ganun. edukasyon talaga. 'Di ba? Kahit gaano kahirap yung buhay, pero still na-survive nyo, 'di ba? Kasi grade 11. Kaya talagang edukasyon talaga yung tanging susi para mabago yung buhay, 'di ba? Maalis kayo sa ganung sistema na pamumuhay nyo. At syempre yan yung mag-aangat sa inyong tribo. Yes. 'Di ba? Kasi alam niyo naman mga dating mga kanunuan nyo or mga magulang nyo hindi nakapag-aral. Yes po. Diba? Kaya anong nangyari sa buhay nila ngayon? Hirap. No? Nahihirapan po Kumbaga, sila. umaasa na lang kung may mga tanim-tanim, umaasa na lang kung may mga inadlaw. Yes po. Hindi parehas ngayon na talagang pag i-prioritize yung pag-aaral, may future talaga. Yes po. Diba? So, ayun. So, ito naman, nakilala nyo na yung mga kasamahan yung mga beneficiaries din na mga katribo nyo. Yes po. So, like, Maybell, sino pa? Yung mga kaedad nyo. So, si Maybell lang, di ba? Maybell lang po. Oo. So, wala nang iba. Sino ba ang mga estudyanteng mga din? Si Maybell lang, di ba? So, ayun, si Maybell naman. At kay Jingjing, anong message mo, Jing, sa mga achievements ni Maybell or ni Ate Maybell mo? Ano yung masasabi mo sa kanya? Ang masasabi ko lang po kay Maybell, Katribo kayo? Katribo? Yes. Diba? Sis, congratulations pala sa mga achievement mo. And then, wag mong kalimutan na andito lang kami laging sa'yo. Kumbaga, support. Yeah. Support, and then, be humble lang, and God bless you. Na-meet mo na si Maybell? Di pa? Di pa. Di pa, no? Noon. Noon. Pero hindi pa talaga. Sa Facebook lang. Sa Facebook. Yes. So, kay Kenneth naman, di ba? Kasi pinsan din ba kayo? Yes po. Oh, so pinsan din guys sila ni Maybell. So alam mo naman yung mga achievements niya ngayon, di ba? Yes po. Nanalo siya sa pageant at na siya, scholar natin. Samahan mo. Ano yung masasabi mo sa kanya, sa kanyang mga narating ngayon? Para lang po sa akin is maganda yung ginagawa niya kasi congratulations para kay Maybell dahil ikaw yung nakita ko sa mga vlog na ikaw yung nakakuha ng corona. Congratulations po at
wag ka po mawalan po ng pag-asa, laban lang. Kasi andito lang po kami ni Jingjing at ako din para suportahan ka din namin. So yan lang po. Ayun, grabe. So, yan yung mga katutubo natin na nagsusuportahan kayo bawat isa, di ba? Yes po. Hindi kayo naghilaan pababa, bagkus ay talagang kung ano yung achievements ng isa, masaya din kayo, di ba? Yes po, kami. Masaya kayo para sa narating ng mga kasamahan nyo na mga katribo. At di ba may nakilala na kayo mga kaklase na mga Bisaya, may mga ano din ba kayo? Yes Or po. mga ibang tribo. Yes po. So ano yung masasabi mo dito, Net, na saan kayo mas nakakalamang, baga nakakaangat sa tribo nyo? Diba nakilala nyo na yung mga tribong, halimbawa mga Bisaya or mga hindi nyo katribo. May mga napapansin ka ba sa kanila? Mayroon po Ano kasi, yung napapansin mo? meron pa akong napapansin yung mga kaklase ko po is hindi po sila nakaintindi na gaya po namin nga katutubo. Hindi po nila naintindihan yung sinasabi namin. Kasi akala daw po nila na baka sinasabihan daw namin sila nang hindi totoo, pero hindi lang nila alam yung katutubo is ganun lang talaga pag nagsasabi sila. So yun lang pong napapansin ko ngayon. Yan, kay Jingjing naman. Para din po sa akin, marami po akong napapansin kasi nga, May mga klase ka din? yes. Pag magsabi ako kasi ng katutubo sa paaralan, yung totoo, pero yung i-translate nila is yes, ginagawa nilang masama. So, sa akin lang po, pwede naman, kung hindi nyo naintindihan, pwede naman magsabi kayo ng, pwede po i-translate muna. Kasi hindi namin maintindihan. Okay na okay po yon kung sasabihin nyo po yan. Kasi po, ang sa amin lang is, hindi porket manubo po kami, hindi po kami marunong nag-translate ng mga words na hindi nyo yan lang po. So, kumbaga sa kanila, akala nila na di kayo nakakaunawa or nakapagsalita ng mga Yes. mga Bisaya. So, ano bang ginagawa nila? Pinagtatawanan kayo? Or Hindi naman po, yung sa akin lang po is mayroon po akong kaklase, nagsabi po siya na pwede i-translate? i-translate daw siya sa i-translate sa Bisaya kasi hindi daw Hindi sila naintindihan. naintindihan yung sinabi namin katutubo. Pero okay naman yung pagkasabi niya. Okay naman po. So, kayo naman, bilang mga mga manubo, kayo yung nag-a-adjust. Yes. Diba? So, Always. mas talagang tinatranslate niyo sa Bisaya. sa Bisaya. Pero, alin ang mas mahirap, mag-Bisaya o mag-Tagalog? Para sa akin lang po ito yung ang mas nahihirapan ko po is Tagalog. Tagalog talaga, oo. Pero at least na-workout mo na, di ba? Yes po. Nasasanay ka na. kahit sagol-sagol og Bisaya, di ba? So, okay yan, di ba? At least nagre-request sila. Kumbaga, maayos yung pagkasabi na, pwede i-translate nyo sa Kasi, pero pag kayo nag-uusap na mga puro manubo, talagang normal yan sa inyo. Yes. Na ganyan na Normal lang po para sa akin. Pag halimbawa, meron kang nakasalubong na manubo din halimbawa sa mall, ano yung una mong sasabihin sa kanya? Halimbawa sa Net. Para sa akin lang po is kakamustahin ko lang po siya. Kamusta na yung pag Tapos din, paano ba malalaman na manubo siya? Halimbawa sa salita niya, Yes po. pag naririnig mo, yung tono din. Yeah. may Maiba sariling tono ba yung mga manubo? Yes, meron. Halimbawa daw. Halimbawa ng Yung manubo kasi is mayroon kasing para kasing nagsumisigaw. Yun kasi parang maano namin. Sumisig.
sisigaw sila. Pero normal yan sa inyo. Pero normal po. Ganun. Di ba kasi ang akala siguro ng iba na hindi nakakaunawa or nakakaintindi sa inyo. Baka galit yun si ano. Di ba? Kasi sumisigaw. So ayan, at least nalaman po natin mga kalangga, di ba? Naging open sila sa kanilang lingwahe o sa kanilang mga salita talaga na ganito po. At ito naman, ano ang mga plano nyo at mga pangarap para sa inyong pamilya kapag makapagtapos na kayo ng pag-aaral? Ikaw muna, Net. Ano yung plano mo talaga? Para sa akin lang po yung plano ko, hindi lang po para sa akin, kundi para po sa pamilya ko at naisipan ko po yung dati po na masyado po kaming nahihirapan. Yung wala po yung Team Rochelle. Nahihirapan po kami sa pag-aaral namin. Kasi doon po kami nahihirapan. Nag-aaral po ako kahit hindi pa po ako nakapagkain. Kaya pumapasok ka sa school talaga? Opo. Pero kahit wala po akong kain, papasok talaga ako kasi para makuha ko yung makukuha ko yung mga pangarap ko at yun. So talagang kumbaga kaya ka nag-aaral kasi may pangarap ka. Yes po. Oo. So halimbawa kung ang tanong natin, kung makapagtapos ka, ano yung plano mo? Tutulungan mo yung mga kapatid mo? Yes po, tutulungan ko po. Tapos makapagtrabaho ka na, di ba? Papahintuin mo na si mama at papa mo sa trabaho. Yes po. Ikaw na mismo yung tutulong sa kanila. Yes po. Ay, grabe. At syempre kay Jingjing naman, bilang panganay, di ba? Panganay si Jingjing. Yes. Ikaw pang ilan ka, Net? Tatlo. Pang-tatlo ka. So, kay Jingjing naman, bilang panganay sa kanilang magkakapatid, ano yung magiging plano mo, Jing? Ngayon pa lang, pinaplano mo na para magiging pangarap mo siya sa pagkatapos ng pag-aaral mo? Ang pangarap ko po ay matulungan ko po yung pamilya ko at at yung mga kapatid ko po bilang isang anak na panganay. Susuportahan ko po yung mga kapatid ko at especially po sa mga magulang ko. Kasi po hindi po ako lumaki na wala po sila. Dapat po pag tapos ko po nandun po sila lahat. Yan po yung isa ko pong pangarap sa buhay, yung makaahon talaga ng kahirapan. Yun, grabe. So talagang may pangarap po sila mga kalangga, no? Hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang pamilya. Kaya ayun, padayon lang, no? Siyempre may pangarap kayo, ipagpatuloy nyo lang yan. At ito naman para sa inyo, siyempre bilang nakilala na sa social media, maraming nakakilala, maraming nagmamahal sa inyo, maraming sumusuporta. At the same time, meron ding mga nambabash. Yes. Di ba? So ano yung masasabi mo, Jing? Siyempre may mga bashers ka na din. Siyempre napapansin mo din na hindi man ganito dati. Di ba? Dati walang nakakilala sa iyo, walang nambabash sa iyo. Pero ngayon, nakilala ka na at meron ka na nababasang mga negative na comments. Ano yung message mo sa kanila, sa mga bashers? Para po sa akin, shout out po ako sa mga bashers. Sorry po. Ang para sa akin lang is sana po ihintunan niyo po yung mga pagbabash kasi po wala po kayong matutunguhan at wala po kayong makukuha po sa amin kasi po hindi naman po kami kumbaga nagnanakaw ng kahit ano. Ang sa amin lang is magpapasaya ng mga tao po. At meron pong magsasabi sa amin na go lang po, fight lang kayo, laban lang sa mga hamon ng buhay. Yun lang po yung gusto naming marinig. At sana po wag nyo na pong ituloy kasi po wala po kayong makukuha. Yan lang po. Ayun. At Jing, may nababasa ka na bang
mga pambabash sa iyo? Halimbawa na lang, Yes po. meron kang nababasa mga negative comments sa iyo talaga, direkta Hindi- talaga sa iyo. Hindi naman sa comment. Anong ginawa Mag-friend niya? request lang po. Friend request. Yes, friend Tapos anong request. ginawa? Marami siyang sinasabi pero hindi ko nabasa ko pero hindi ko po siya inaccept kasi po nabasa ko po yun. Ay, ang sabi ko, bakit ganon? Bakit may mga comment? Ano bang nasa loob ng ng message niya? Ang nasa loob po is tungkol po kay Ate Rachel sa aming dalawa. Nagsabi po siya ng iisa lang daw po yung Reyna po, si Ate Rachel, beauty queen daw. Bakit daw po ako sorry. Bakit daw po ako kumbaga sinasabi nila na nakilala kita dati, hindi ka pa nakabasag ng pinggan, sabi nila. Pero yung pero ang tagal-tagal daw sinasabi nila, meron daw nakita nila sa akin na hindi po daw maganda. Ginagamit ko lang po daw yung mga sikat na mga tao para po daw dami po yung mga supporters. Sinasabi nila pero hindi naman po porket Anong sagot mo doon? ang sagot Jing. ang sagot ko po is hindi porket nagpo-post ako ng mga sikat yun na yung papalaki ng mga followers ko po. Hindi po ganon kasi pinost ko po sila kasi po idol ko po sila at supporters nila po ako. Yun po yung dahilan po bakit ko po sila pinost. Kasi po nagpapasalamat po ako sa kanila ng buong puso po. Kasi po sila po yung tumulong sa amin na dati hindi po ganito yung buhay namin. Kasi po, yun lang po yung masasabi ko. Magpapasalamat lang po ako sa kanila kasi nga tinulungan nila po ako. Hindi porket po. Yun lang po yung masasabi ko. I'm sorry po sa basher and then pasensya na po kayo sa mga nasabi ko po. Sana po ihinto na niyo po. Thank you. Ayun. So at least na-i-open mo dito, Jing, na may mga ganun palang mga tao, no? Kumbaga, hindi sila maka-appreciate sa mga ganyang ginagawa, 'di ba? Kasi ang nasa sa kanilang isip is puro negatibo. Yes. 'Di ba? Ang nasa isip nila na nilalamangan mo si Rachel, 'di ba? Na wala na, hindi naman talaga. Hindi. Yun yung nasa isip nila. Kumbaga, bale lahat na mga ginagawa mo ay masama sa kanilang paningin, 'di ba? At ang mapapayo ko naman sa iyo, Jing, i-block mo, hayaan mo, deadmahin mo mga ganyang comment no, or ganyang mga message sa iyo. At isa pa, yung ginagawa mo naman na pagpo-post, yan yung kumbaga admiration mo sa isang tao, Yes. 'di ba? Ina-admire mo, ina-idolize mo, kaya ka gumagawa ng mga ganyang mga video. At isa pa, wala namang masama doon, no? Pag idol mo yung isang tao, lahat ng mga nagpapasaya sa iyo ginagawa mo, no? Yes, kasi po. Among sa lahat ng mga followers mo or mga viewers mo, isa lang siya talaga na may comment na ganun. Oh, kaya 'di ba? Sa halimbawa sa sabon, merong 0.1% diyan na germs. Siya na 'yon. Yes. Oh, 'di ba? Kasi sa sabon, sa Safeguard, 99.9% ang matatanggal. Pero may matitira talaga na isang germs. Siya 'yon. Siya 'Di ba? Kaya, nag-iisa lang siya. Kumbaga, hayaan mo siya. Wala siyang dito, wala siyang pakialam sa ginagawa mo. At ayun, wag nating ibaba yung ating level, yung pagiging immature natin, no? Mga ganitong tao pinapatulan natin dahil lang sa
dahil lang sa mga pinaglalaban nyo dyan na hindi naman tama. Di ba? Kaya huwag kang magpa-apekto doon. No? Sa susunod, pag lalo ka nang sisikat pa, mas dadami pa yung mga bashers mo. Kaya ano lang, payo ko lang sa'yo na magpatuloy ka lang sa ginagawa mo kung alam mong wala kang inapakang tao. No? Kung alam mong tama yung ginagawa mo. Di ba? Hayaan mo sila. Kasi normal yan sila. At pati naman kay Kenneth, may mga nababasa ka na, Bennett, na mga negative. Mayroon po sa akin yung isa lang po yung nagbabasa. Isa lang nababasa mo. Ano ba yung ano niya? Yung sabi niya po sa comment lang po kasi mayroon pa akong pinapost na nagsabi siya sa akin na bakit ko daw po naging kuya yung idol ko na hindi daw po kami pareho ng tribes. Guys, sabi niya. Grabe yung mga Hindi daw po kami nagkapareho. Pero bakit ko daw po naging kuya? Sino si Katoto? Hindi, Ay, ako? Ikaw. Tapos, anong sagot mo doon? Tapos, hindi ko na po pinansin. Hindi ko na po pinansin yun. Inahayaan ko na lang po siya. At yun lang po. Ayun. Yung mga nagko-comment ba, nakikita mo yung mga muka, mga bata or matatanda? Matanda Ay, na po. grabe. Mga matanda na walang mga modo, walang respeto, di ba? Yes po. Buti pa yung mga nakakabata sa kanila, alam pa yung mga ginagawa or alam ba yung tama at mali. Di ba? Kaya sa mga nagko-comment po ng mga ganyan, mahiya naman kayo, di ba? Mga ganyang bagay, binibigyan nila ng issue Yes po. na hindi naman talaga dapat. Kahit magkuya or mag-ate ka kahit kanino, wala namang masama dyan. Yes. Para po sa amin yung kuya at ate at nanay, tita, ma'am. Para po yun sa amin, pagrespeto po, Ayun, paggalang. respect talaga, paggalang no, sa mga nakakatanda sa inyo. Yes po. Kaya siguro nasasabi niya yun, nambabash siya dahil hindi siya ginagalang ng mga anak niya, di ba? Yes. May mga ganong pagkakataon, hindi siya ginagalang ng ibang tao. Kaya ang tingin niya din sa ibang tao din ay, kumbaga, wala din siyang respeto. Yes po. Di ba? Kasi yan yung reflection ng ginagawa ng inyong, halimbawa na sa loob ng tahanan, wala kayong mga respeto sa bawat isa, yan yung ina-apply mo din, no? Yan yung asal mo din sa social media. Yes. Kaya, ayan, sa mga nagko-comment po dyan naman negatives, no? Tigil-tigilan po natin kasi wala tayo makukuha dyan, no? Makarma kayo pagdating ng panahon, no? Kasi wala namang ginagawang masama ito sila. Diba? At I hope na maging handa yung sarili nyo or inyong mga puso, mga isip nyo pagdating ng panahon na lalo pang dadami yung mga ayaw sa inyo. Diba? Kasi meron naman talaga dyan, no, na ayaw sa inyo. So ito, final question na lang. Ano ang nais yung sabihin sa mga sumusuporta at nagmamahal sa inyo na nandito sa ating community? Ikaw na, Net. Ano yung nais mong sabihin sa kanila? At most especially sa mga sponsors na talagang daming plano sa buhay nyo. Yung para sa akin lang po is maraming salamat po sa inyo. Kasi kayo lang po ang dahilan kung bakit kami hindi nang hihina ngayon. At una-una po yung pasalamatan ko ay si Lord at yung mga supporters ngayon. At yung sa akin lang po sana po ay marami pa po kayong matulungan gaya naming katribo kasi hindi lang po kami yung nahihirapan ngayon. Marami po kami. Ayun. So gusto mo din na matutulungan din natin yung mga katribo Gaya nyo po namin, na yes mga po. ganyan yung kalagayan, ganyan yung sitwasyon. Diba? So at kay Jingjing naman, ano yung masasabi mo, Jing, sa lahat ng sumusuporta at mga tumutulong sa inyong pamilya? Ang masasabi ko lang po, maraming salamat po talaga. Kasi po kung hindi po dahil po sa inyo, malaking tulong na po ito para po sa amin. Kasi po, sobrang saya ko lang po, hindi ko ma-explain. So, kayo po yung dahilan bakit po kami nagpupursige at para po sa aming pamilya. Thank you po talaga, ma'am and sir. Sana po marami po kayong matulungan na katulad po namin at sa mga yun lang po. Yun. Kaya tuwang-tuwa po sila sa mga nangyayari sa kanilang buhay ngayon, diba?
ibang-iba dati nung wala pang tulong sa inyo. Pero ito ha, gusto ko lang itanong din sa inyo. Halimbawa na lang na kumbaga merong magko-contact sa inyo ng mga, sabihin natin mga supporters or sponsor. Tapos mag-o-offer sa inyo ng bigyan kayo ng malaking halaga na pera. Halimbawa lang. Tapos ang condition nun ay bibigyan ka namin ng pera, bibilihan ka namin ng gusto nyo, bibigyan kayo ng bahay, papaaralin kayo. Pero aalis kayo dyan kay Roel. Ano yung masasabi mo, Jing? Papayag ka, Jing? Para po sa akin, hindi po. Kasi po, hindi porket bigyan nyo po kami ng pera, malaking halaga po, ay gusto nyo na pong makuha po yung loob namin. Ang dapat lang po gawin is yung pagpupursigi po ng dapat po mayroon kang ginagawang tama sa yung kapwa. Yun po yung talaga importante. Dapat paghirapan mo muna bago mo makuha yung halaga. Yun po. Yun, grabe. Kumaga, yung inyong pagkatao talaga ay hindi mababayaran kahit anong halaga. Yes. No? Yes po. At kay Kenneth naman, halimbawa Anet, may mga magkukontact sa'yo na mga ganon. Iwan mo na yun si Kuya Roel mo. Yan, bibigyan ka namin ng gusto nyo. Bibigyan ka namin ng second floor na bahay. Ano yung masabi mo doon? Para sa akin lang po is hindi po ako papayag na sumama po ako sa kanila kasi hindi naman po sila kasi hindi ko talaga siya iiwan dahil sila po yung nauna na nakatulong sa amin at nakilala, at hindi rin po kami hindi rin po pinaka-importante sa amin yung ibigay nyo kahit malaki yan. Yung importante po sa amin is yung pamilya po ay maging okay lang po, yun lang pong sa amin. Kahit anong halaga yung ibibigay sa inyo. Yes po. Baga, yung inyong loyalty, kung sino yung unang nakatukla sa inyo, no? Sino yung unang nakapunta, nakadiscover sa inyo, doon talaga kayo Yes po, doon mananatili. So ayun, salamat sa inyong loyalty sa amin, no? Salamat sa pag-i-stay din sa amin. Basta lang, hayaan nyo dahil may mga tutulong naman sa atin, di ba? Andyan yung ating Panginoon at gagamitin yung ating mga sponsors para mas matutulungan pa kayo, no? Ito, may plano na ito para kay Jingjing kasi naghahanap na kami ng posibleng maging titirigan ng or tatayuan ng kanilang bahay. So yun yung plano ng Jing. I hope na meron kami makita diyan kahit bibili tayo, no, ng lote para lang makaalis kayo doon sa inyong ganung kalayo na lugar, na bahay. At kinakainet naman ongoing construction ng pabahay natin sa kanila, yung bahay. At syempre yung pag-aaral nila ay mananatili yan, no, hanggang makapagtapos sila. Kaya ayun, salamat sa inyong lahat and wala na kayong babatiin pa. Wala na. Diba, shoutout na dyan. Shoutout po sa lahat. Diba, pamilya mo, mga friends nyo, ikaw. Para po sa akin, shout out po sa aking mga kapatid at mami ko. Shout out po. And papa ko po. Shout out po sa inyo. And then kay Ate Rachel din po. Shout out po Ate Rachel. Sana po happy ka always. And then kay Sir Ricardo. Sir, shout out po sa iyo. Thank you po. And then kay Tita Bing. Thank you po kasi po tinulungan niyo po kami. And sa mga lahat po ng mga supporters po nila Kuya Roel at Ate Rachel, shout out po sa inyo. God bless you po always. I love you all. Grabe. Ikaw, Net, may babatiin ka? Meron po. I-shout out ko lang po yung mga pamilya ko at lalo na po sa mga kapatid ko.
At gaya po ng sinabi po kanina ni Jingjing, shoutout po. Shoutout po sa Arim family. At kay Ate Rachel po, shoutout. At Sa Kahit- 3 Silent Titas. sa 3 Silent Titas po, shoutout po sa inyo. Sponsor ng bahay mo. Bahay nyo. Kaya yun. At kay Mabel din po. Yun. Gusto mo ba na ma-meet din siya? Si Ate Mabel mo? Yes po. No? I hope na magkita din kayo kayong Yes. tatlo bilang mga scholars, 'di ba? Kaya yun yung ilulook forward natin mga kalangga na I hope na magkita silang tatlo, no? At ganito kwentuhan lang, 'di ba? At kumbaga palitan ng mga iba't ibang mga opinion bawat isa, 'di ba? Kaya at ngayon mga kalangga tapos papasok na po. Siyempre na natin. So ayan mga kalangga, nandito po ang ating ito si Tatay. Hello po Tay. At ito naman, sino to? Dalawa yung ano? Ato, buntis. So ayan, babay na sa kanila. Bye! Ingat po.